The Pod Network Entertainment. Kahit naman minsan wala kang balak mag-resign, importante yung malaman mo lang. Para whatever happens, kasi di naman natin hawak na yung finances Kasi anything can sa happen. kumpanya, di ba? May mga companies na nag-lay off ngayon. Layoff. Alam mo yung tawag namin sa layoff, RIF. RIF. Yeah. Rest in peace. Ano ba? Alam mo talagang sa panahon ngayon, pag nagtrabaho ka sa isang kumpanya, darating yung point na magre-resign ka rin or may mangyayari na either magre-retrench, biglang magle-lay off, or siguro mabubwisit ka, aalis ka na lang. Talagang kailangan natin paghandaan yung resignation natin kasi wala namang, unless ikaw yung may-ari, di ba? Tama. Di ba? Ikaw yung may-ari ng kumpanya na nandun ka talaga. Pero vice versa, kung ikaw yung may-ari, mag-ready ka. Yung mga empleyado mo, magre-resign yung mga yan, isa-isa. Pag ikaw naman empleyado, isang araw, either gusto mo na magnegosyo or magre-retire ka, aalis ka sa kumpanyang yan. So, walang forever talaga sa trabaho. Tama. Diba? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na to. Kasi nga, marami nagtatanong sa social media accounts natin, sa Discord, paano ba kayo mag-prepare for resignation? Diba? Hi guys, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zar De Los Reyes, ang inyong freelancing Zar, career coach and Upwork expert. Tama. Zar, mag-share ako. Oo. Noong nagtrabaho ko dati sa isang kumpanya, kahit yung mga freelance, yung mga trabaho sa startup, nagpe-prepare ako na isang araw, hindi na ako magtatrabaho dyan. Lalo na kung nakikita kong may mga red flags. Ano ba yung mga red flags? Siyempre, delayed yung sweldo. Oo. Hindi kumpleto Maski na benefits, ako, di ba? Sa totoo lang, pag delay ng sweldo, alis na ako. Hindi ko kaya. Yung benefits ninyo, kinakaltasan kayo pero nakikita nyo na hindi naguhulog. Red flag din yun, di ba? By law, bawal yun. Oo, bawal yun. Ano ba? Meron kang coops na kaopisina. Naiirita ka sa boss mo. Di ba? Hindi healthy yung working environment mo. Pangit yung culture nila. Yeah, Yung pangit yung culture. Work culture nila, hindi maganda. Napaka-unprofessional na mga kasama mo. So ako, what I do is I always update my resume. CV, LinkedIn, JobStreet. Na-update ko yan. And then, every month ba yan, Stanley? hanggat pag may bago ako nakita, for example, ako, since influencer, may mga nagtatanong sa akin ng mga rate cards ko, I update my media kit. Okay. Ganon. Yeah, I think you, like in your line of business, you really have to update your media kit regularly. Sa mga immortal, ikukwento ko lang. May day job rin ako. Bukod sa mga ginagawa ko sa Underpaid Podcast, meron akong Phil Coche, meron akong The Men's Room, I host for weddings, events, di ba? So kung naghahanap kayo, alam niyo kung sinong tatawagan niyo, di ba? Pati sa burol, pwede ka? Pwede. Oo. Di ba? Bago pa i-cremate. Sabi ko, are you ready, guys? Ano ba? Sige, tuloy mo. Are you ready? Are you ready? I-cremate na. Baka may gustong sumabay. May buy one, take one ngayon, di ba? May promo, di ba? Huwag ka na mag-host sa burol. Seriously, ito I update my media kit, my CV, and then usually naman ang LinkedIn nag-i-email ng mga opening Tapos makikita mo yung range ng salary. O JobStreet, di ba? Ano ba naman, i-click mo yung mag-a-apply ka. Mag-easy apply ka. Minsan, pag tinatamad ka, kahit easy apply, okay na yun. Kahit gaano ka pa kasaya sa trabaho mo, ma-intriga ka, gusto mong magpa-interview, ano kaya yung i-offer sa akin ng kumpanyang ito? Marketable pa kaya ako. Di ba? Lalo na, sabi ng mga ibang employers, pag tumatanda ang empleyado, mas lumalaki na yung sungay. Kaya sila kumukuha ng fresh grad kasi mas mura at saka madaling turuan. Pagka matagal na raw yan sa
sa kumpanya or sa isang industry, mahirap ng turuan, mahirap ng i-train, malaki pa hihingi na sweldo. Medyo managerial role na. Kaya minsan meron tayong mga side hustle eh. Oo. Ako may side hustle ako. Ayun, isa sa mga preparation yun. Pag gusto niyo mag-resign, yung side hustle niyo kasi pag mas malaki na kinikita niyo sa side hustle kaysa dun sa sweldo niyo, mag-isip-isip na kayo. Oo. Actually, yung side hustle ko, EA ako eh. Oh. EA, more on operations admin, minimal hours lang. Pero at least it's good income rin naman kasi pambayad ng bills din 'yon. Pambayad ko na 'yon ng kuryente, tubig, ano ba? Internet, yung mga subscriptions ko. Pang-grocery, 'yon. So okay na 'yun. Yung side hustle ko tsaka minimal hours lang naman eh. Oo. Ako, isa sa mga kinoconsider ko, kung okay yung kumpanya, kung meron silang work from home na na option, tapos kung maganda yung schedule na binibigay. Kunyari, eto lang yung gagawin ko trabaho. Pag natapos ko yung deadline, okay na ako. Oo. Diba? Kasi sa advertising agency, dati ganyan eh. Okay lang. Tambay-tambay ka dyan, manood kayo sine or mamasyal kayo sa mall. Oo. Basta tapos ang deadline. So, how do you prepare ba? So, ako, basically, tama yung sinabi mo, ina-update ko yung LinkedIn ko. Although, kaya ako nakatambay sa LinkedIn palagi dahil recruiter ako, yun ang trabaho ko. So, nag-update rin naman ako ng LinkedIn. Recently, I've been applying to other jobs. Kasi gusto ko makita kung what's out there. Kasi 12 years na ako sa Upwork. So I'm looking, I'm exploring, ganun. So yun ang ginagawa ko. Plus kumukuha ako ng mga part-time jobs. Kahit hindi siya in line dun sa sa rate ko, dun sa normal rate ko, I'm okay. Kasi sayang yung oras ko eh. Oh. So, yun naman ginagawa ko. Plus, yun nga, nag-update rin naman ako ng skill sets. Nagka-classes ako sa funnel design. At saka, I'm learning Go High Level, yung software. So, I'm doing that. Also, mas maipon ako ngayon. Nag-downgrade ako ng buhay ko. As in, super downgrade. I think dapat naman lahat tayo nagda-downgrade ng lifestyle kasi pamahal ng pamahal yung mga bilihin ngayon eh. Even yung mga gasolina na yung presyo, pati yung presyo nga ng sasakyan, mahal na rin eh. Oo nga. Alam mo ba, kinat ko yung credit cards ko? Oo. Dalawa yung credit cards ko. Kinat ko pareho. So, babayaran ko muna yung credit card utang ko. Tapos, kakancel ko isang card. Tapos, nag-downgrade ako ng yung food ko. Usually kasi kumakain ako sa labas eh. Hindi na ako nag-grab Kinat mo yung supercard mo? Ha? Yung supercard ko? Hindi pa. Oo. Pero marami naman akong supercard eh. Pero anyway, hindi na ako nag-grab grab food Ngayon lang, nung bumili ako para sa atin. Well, ako, nag-message ako sa Kenwifa at nagpadala sila ng napakasarap na Vietnamese noodles. Tama. Ayun. Meron tayong sponsor. May banh mi pa. Oo. So, Kenwifa, maraming salamat. Napakasarap ng pinadala ninyo. At lahat kami rito sa Cinematica, ito ang tuwa. Oo, masarap talaga. Next week ulit. So, ang Kenwifa, nasa Legazpi Sunday Market sila at saka sa Sidcor Sunday Market. Actually, Sidcor Sunday Market, madalas ako doon dati. Meron sila sa Grab. Oo, meron din sila sa Grab. Ayun. Pero, ayun nga, nag-downgrade ako ng lifestyle. Malapit na nga ako mag-TikTok ng under-consumption eh. Yung hindi na ako bumibili ng makeup kasi dati meron akong Sephora card eh. Oo. Parang Sephora Gold ako. Sephora Gold member, di mo alam yun? Hindi ko alam yun, di ba nag-makeup eh. Oh. So, hindi na ako bumili ng makeup. Hoy, nag-makeup ka? Hindi, bumibili ako makeup. Pinapagamit ko sa makeup artist para make-upan ako. Pero hindi ako yung nagme-makeup. Si Jano, nakita ko, nasa siya yung gumagawa ng makeup niya. Ang galing nga eh. Hindi halata na may makeup. Siya yung gumagawa. Diba? Ang galing siya. Tapos nakita ko may mga siya eh. As anyway, pag nagpe-prepare ka for changes in your job, syempre nag-expand ka rin ng network mo, nakikipag-usap ka sa mga recruiters, sa mga headhunters. Yung mga kaibigan niya nasa ibang kumpanya, yung mga nasa katabing opisina, yun, tsikahin ninyo kasi malay mo, malaman mo, naghahanap pala ng
yung kaparehong position mo dun sa Oo. opisina. Mas malaki pala yung offer. Siyempre, magtatanong-tanong ka na rin. Kahit naman minsan, wala kang balak mag-resign, importante yung malaman mo lang. Mm. Para whatever happens. Kasi di naman natin hawak na yung Kasi finances ng anything can sa isang happen. kumpanya, di ba? May mga companies na nag-lay off ngayon. Layoff. Alam mo yung tawag namin sa layoff, RIF. RIF. Yeah. Rest in peace. Ano ba? Sige, manghula ka pa ng isa. Ano Ano yung yung RIF? RIF? Oh. Reduction in force. Every woman has a story, one of courage, resilience, and change. Some fought for truth. Some lifted a nation. Some built something bigger than themselves. But none of them waited for permission to be heard. This Women's Month, the Pod Network, in partnership with Hit Productions, honors Filipino women who spoke up, stood up, and changed the game. Because women who talk know how to listen. This is Hear Her Story. Lenny Robredo, a leader with a heart for the people. She stepped into public service not for power but for purpose. As vice president, she championed education, healthcare, and disaster relief, showing that leadership is not about being the loudest voice, but the one that listens the most. Through her Angat Buhay programs, she empowered communities, proving that change starts with those who refuse to be silenced. In a world where women are told they speak too loudly, she reminded us that voices raised for others are never too loud. This is her story. This Women's Month, we celebrate voices that inspire. At the Pod Network, together with Hit Productions, we're proud to share these stories. Because every woman's journey deserves to be heard. Because women who talk know how to listen. Tapos pag nagsulat ka sa LinkedIn. Hindi na lang sabihing retrenchment no? Mas maganda yung reduction in force pag sa LinkedIn, mapapansin mo, sinasabi nila, they were impacted. Yun, they were impacted. Parang sa ngipin. Impacted yung ngipin mo, kailangan tanggalin. Pero yun yung mga wisdom usual tooth mo, di ba? sa tech world, sa tech companies, yun ang usual mo makikita na they were impacted, merong reduction in force, they would use terms like layoff. So yun yung mga usual. Ito bibigyan ko kayong sign na magre-resign na yung kaopisina mo. Paano? Malinis na yung cubicle niya. Paunti-unti inuuwi. Oo, nag-uuwi na ng gamit. Yun. Tapos hindi na masyadong sumasali sa meeting. Yun, ibig sabihin magre-resign na yun. Pero, kailangan maging ready rin kayo kasi baka mamaya, nag-resign yung kaopisina ninyo, yung mga trabaho niya mapunta sa'yo. Imbis na, nawalan ka nga ng kaopisina, dumagdag pa trabaho mo. Yung mga, paano pa mag-ready, kailangan nag-iipon kayo. Yung emergency fund, na 1 year ng sweldo mo, ipunin mo para at least 1 pag year naghahanap kapag ka. nasa business ka or freelancer ka, and then 3 to 6 months pag meron kang nandun ka sa traditional job. Pero kasi hindi natin masabi. So, kailangan ipunin nyo yung emergency Basta fund. mag-ipon. Oo. Kumpleto yung insurance nyo para at least whatever happens, malakas ang loob din yung umalis at sumakabilang kumpanya. Oo. Ito seryoso, coming from a family na hindi talaga nag-iipon. Seryoso ako mahirap siya yung mag-ipon ka. Uy, parang kilala ko, nag-iipon yung ibang kamag-anak mo. Sino? Diba? Nag-iipon ng sama ng loob. Doon alam mo, walang nagturo sa akin talaga na, kailangan mo mag-ipon. Kailangan mo magkaroon ng retirement fund. Walang ganon. So, ayun, ngayon ko lang, recently ko lang nalalaman, kailangan mo pala mag-ipon at saka magkaroon ng retirement fund. Parang hindi kasi common practice yan yung financial education, wala yan sa eskwelahan Diba? At saka hindi rin yung ibang mga magulang, hindi naman tinuturo yan Kasi, for example, yung mom ko, ano na ginagawa niya ngayon, either kinukuha niya sa mana, dati yung pera niya, or ngayon, kami na yung nagsumo-support sa kanya. Kasi better wag ka na lang mag-business. Wag ka na lang mag-business. Sa Pilipinas kasi, pagkakyari yung budget na pupunta lahat sa babae.
Tapos siya nagbibilang. Hindi natuturuan yung mga bata. Oo. Lalo na kung yung may edad na yung magulang. Kasi parang gusto niya in-power pa rin siya kasi malakas pa siya, sabihin niya. So siya pa rin mag-budget. Minsan, niya ituro sa mga anak. Oo. Mahalaga rin yung partner mo sa buhay. Kasi, kunwari, ikaw, maipon ka, tapos yung partner mo, hindi, magastos. Yun. Gastador, di ba? Oo, gastador. Hindi pwede. Oo, magastos. Yung ex ko, ganun, magastos yun. Walang tinitira yun. May tinitira, walang tinitira. Thank you, Stanley, Pero alam mo yun, Wholesome tayo dito. talagang, pagkakataon na, sige, bibigay ko na sa'yo yan. Hindi, pero alam mo, magastos yun. Habi ko sa'yo, mataas ang sweldo niya. Tapos, ganun rin ako. Tapos, walang natitira. Hindi maipon. Hindi maipon kasi daw, nung lumaki daw siya, deprived. Ay, nako, yung mga deprived na ganyan eh. So, parang ito yung mga tipong nagsasabi ng deserve nila. Minsan, kung iniisip nyo yung deserve nyo yan, mag-isip kayo ulit kasi baka hindi nyo naman talaga deserve. Ugali ito ng mga kunyari na deprived. Nung bata ako, hindi ko nabili yung ganyang t-shirt, hindi ko nabili yung ganyang laruan. So ngayon, bibiling ko na dahil may pambili na ako. Pero, hindi nyo alam, habang tumatanda tayo, nagbabago yung kailangan nating bilhin, kailangan natin sa buhay. Diba? May budget kayo for pag tumatanda na. May budget for your maintenance, may budget for your bills, may budget for your internet, cellphone. Kung breadwinner kayo, may budget for the grocery, may pinag-aaral kayo, etc. Diba? So yung konting sabihin na natin na deprive kayo, no? Tipirin nyo pa rin. Huwag yung waldas lahat. Oo. Okay? Alam mo, kaya medyo mahaba yung conversation natin about finances because, syempre, pag nawalan ka ng trabaho, yun ang impacting talaga, yung financials mo. Hindi lang magiging impacting yan, magiging pabigat ka sa pamilya mo. Oo. Hindi, talaga. Maging practical lang. Maging pabigat ka sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, and nakakahiya yun. At kahit na makapal ang mukha mo, makukonsensya ka pa rin talaga na. Ako sa totoo lang, wala ako maasahan. Tapos wala hindi ko kaya, hindi ko ma-afford yan. Wala kang confidence kasi isipin mo, wala akong pera, wala akong silbi. Gagawa tayo ng paraan. Kaya nga, bago kayo mag-resign, kailangan paghandaan lahat yan. At kung meron kayong mga gusto pang itanong sa amin, all you have to do is message us sa aming social media accounts. Sa LinkedIn, Zardelos Reyes, Zardelos Reyes 1. So just message sa LinkedIn. Message. Sagutin yung poll question namin. Mag-comment kayo sa Spotify. At i-share nyo sa lahat. Sa mga kamag-anak ninyo. Kung gusto nyo mapanood yung video version, nasa Spotify tayo or nasa YouTube ng The Pod Network Entertainment. Ako, interested rin ako to know how do you prepare for those changes sa trabaho? Like, forced resignation, for example, or yun nga, pag na-impact kayo, RIF, di ba? RIF. Rest in peace. Di ba? Meron kaming Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Dito sa Spotify. Suplado Motors, mag-subscribe kayo. Tapos yung sa Spotify, mag-subscribe kayo dahil kailangan natin makapasok sa top 10. Oo. At saka basahin lang natin na mabilis yung mga comments. So, dun sa year 5 anniversary episode, kay Jet, "Hi Sir Stanley, congrats sa 5-year anniv ng podcast. Mga 2023 ko na napakinggan itong podcast nyo and nahook talaga ako. Super relate lagi sa mga discussions nyo and lagi ako naghihintay ng mga bagong episode. Waiting for more episodes. More power po sa inyo." Si Jet. Yan. Oy, salamat Jet ha. Oo. Tas syempre, si Eds. Napakagwapong Eds. Ang tahimik ka. Nagtaka si Stanley. Wala akong sinasabi Wala akong sinasabi. Natumingin sa akin Pero sabi ni Eds, "Congrats mga immortal. Kapit lang. Wag mapapagod. Road to 10 years, 15 years, 20 years. Ilan taon na si Stanley noon? Naggrabe, 70 na. Kahit 70? the underpaid lolo at lola na tayo." Yan. Thanks, Eds. Tapos kay Jess, happy 5th year anniv. Oy, maraming salamat sa mga nakikinig Palutok mo sa mga
patuloy Yes, na it's nakikinig ng shit. underpaid podcast kasi para sa inyo talaga itong show namin. Pag lolo ka na nga daw eh. Actually, lolo na talaga si Hindi Stanley. ako lolo. Ano ka ba? Lolo ba yung 33 years old? Ano ka ba? Okay. So, there you have it, guys. For Zardelos Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.